Naranasan mo na bang maramdaman na may isang bagay na hindi nakikitang nagsasabi sa iyo, isang malakas na intuisyon, isang tahimik na presensya, isang bagay na hindi mo maipaliwanag, pero pakiramdam mo ay totoo ito? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang ganitong uri ng pangunawa ay maaaring maging higit pa sa imahinasyon? Maaari ba itong maging isang regalo? Ang kwentong ito ay nagsisimula sa ganito, sa isang ordinaryong babae, namumuhay ng isang ordinaryong buhay, hanggang sa naramdaman niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, kakaibang panaginip, mga palatandaan, isang tahimik na tawag na tila nagmumula sa ibang mundo. At ang pinakanakakagulat, ilang taon na ang nakararaan, isa sa mga pinakamahiwagang santo ng ating panahon, si Padre Pio, ang nagpahayag na mangyayari ito. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Magiging milagro ba ito? Isang babala? Isang misyon? Maiintindihan mo sa ilang sandali. Dahil lang nabuhay ng babaeng ito ay hindi lamang isang espiritual na karanasan. Ito ay isang paglalakbay na maaaring baguhin kung paano mo nakikita ang pananampalataya, ang hindi nakikita, at maging ang kanyang sarili. Ang video na ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang paanyaya. Tingnan ng mas mabuti ang mga palatandaan na maaaring hindi mo pinansin, upang pagnilayan kung ano pa rin ang itinuturo sa atin ni Padre Pio kahit na ilang dekada matapos ang kanyang kamatayan. At, nakakalam, upang mapagtanto na ang pinakapambihirang mga regalo, maaari nilang ipakita ang kanilang sarili sa mga pinakahindi malamang na tao. Sa isang tahimik na nayon na matatagpuan sa gitna ng mga bundok at hinahalikan ng simoy ng dagat, kung saan ang amoy ng insenso ay may halong amoy ng mga bulaklak ng jasmine, nakatira si Sofia. Ang kanyang mga araw ay minarkahan ng routine ng mga responsibilidad ng bahay sa pag-aalaga sa pamilyang mahal na mahal niya. Ngunit sa likod ng kanyang banayad ng ngiti at mapagbantay na mga mata, may dalang nakalimutang himig si Sofia, isang awit na alam ng kanyang kaluluwa, ngunit hindi pa kayang maunawaan ng kanyang isipan. Mula noong bata pa siya, mayroon siyang kakaibang pagiging sensitibo, isang matalas na intuisyon na nagpaunawa sa kanya ng mga nuances na nakatakas sa karamihan. Naramdaman ko ang bigat ng isang tingin, ang enerhiya ng isang kapaligiran, ang kagalakan o kalungkutan na nakasabit sa hangin kahit na walang sinabi. Si Sofia ay isang babaeng may malalim na pananampalataya, isang debotong Katoliko na nakatagpo ng kapanatagan at lakas sa mga panalangin at ritual ng simbahan. Ang Biblia ang kanyang kanlungan, ang misa ang kanyang pagkain para sa kaluluwa. Sa mga prosesyon, natubigan ang kanyang mga mata sa damdamin nang makita niya ang pananampalataya ng kanyang mga tao na ipinapakita sa bawat hakbang, sa bawat awit. Naniniwala siya sa pamamagitan ng mga santo, at sa kanyang puso, si Padre Pio ay may espesyal na lugar. Ang kanyang mga kwento ng mga himala at kababalaghan ay palaging nabighani sa kanya, na pinupuno siya ng isang pag-asa na kung minsan ay tila nagiging kakaunti sa kanyang sariling paraan. Gayunpaman, ang kanyang pagiging sensitibo, ang kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, ay isang misteryo na itinago niya sa kanyang sarili. Natatakot na siya ay hindi maunawaan. Ang asawa ni Sofia na si Miguel ay isang mabuti at masipag na tao, ngunit ang kanyang pananaw sa mundo ay mas pragmatiko, nakaangkla sa kung ano ang maaring hawakan at patunayan. Mahal niya si Sofia at iginagalang ang pananampalataya nito, ngunit ang kanyang sensasyon ay isang bagay na hindi niya maunawaan, at kung minsan ay nag-aalala siya tungkol sa emosyonal na singil na tila dinadala nito sa kanyang asawa. Ang anak na babae ng mag-asawa, si Ana, isang masiglang dalaga na puno ng mga pangarap, ang liwanag ng kanyang mga mata.
Siya naman ay mas bukas sa mga karanasan ng kanyang ina. Marahil dahil sa isang banayad na mana, isang spark ng parehong sensitibo, kahit na sa isang mas mababang antas. Si Ana, sa kanyang likas na pagkamausisa, ay madalas na nagtatanong sa kanyang ina tungkol sa kanyang damdamin, na naghahangad na maunawaan ang universo na ito na nakapalibot sa kanya. Ang mga kapitbahay, para sa karamihan ng bahagi, ay simple at relihiyosong mga tao, nalulubog sa mga tradisyon at buhay ng komunidad. Nakita siya ng ilan bilang naiiba, na may aura ng katahimikan na nagpakilala sa kanya. Ang iba, mas nag-aalinlangan, ay itinuturing na ang kanilang mga intuisyon ay mga pantasya lamang. Gayunman, hindi humingi ng panlabas na pagpapatunay si Sofia. Ang kanyang pananampalataya ay ang kanyang angkla at ang koneksyon sa banal, ang kanyang layunin. Naniniwala siya na ang bawat isa ay may dalang bahagi ng liwanag ng Diyos at ang mahalaga ay linangin ang apoy na ito, gaano man ito kahina. Lumipas ang takbo ng panahon at tila hindi na natuloy ang takbo ng buhay ni Sofia. Ngunit ang nakalimutang himig, ang awit ng kanyang kaluluwa, ay malapit ng matuklasan muli. Ang mga maliliit na palatandaan, banayad na mga kaganapan, ay nagsimulang magpakita ng kanilang sarili ng mas madalas, na naghahabi ng isang hindi nakikitang web na hahantong sa kanya sa isang landas na hindi niya naisip. Isang pakiramdam na may mangyayari, isang pag-aalala na sumama sa kanya na parang malambot ngunit patuloy na anino. Ang tadhana kung minsan ay naghahabi ng mga di nakikitang sinulid sa atin. At kapag pinapayagan lamang natin ang ating sarili na madama ang mga ito, nauunawaan natin ang layunin ng sayaw nito. Ano ang maaaring darating, anong uri ng paghahayag ang naghihintay kay Sofia sa kanyang espiritual na paglalakbay. Ang buhay kung minsan ay nag-aalaga sa amin ng pagharap sa kung ano ang pinakakinatatakutan natin, na pinipilit kaming tumingin sa mga anino na naninirahan sa salamin ng kaluluwa. Para kay Sofia, ang kapayapaan na nilinang niya ng labis ay nasubok sa hindi inaasahang paraan. Si Miguel, ang kanyang pinakamamahal na asawa, ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng isang mahiwagang karamdaman. Sa una, ito ay patuloy na pagkapagod, isang paminsan-minsang lagnat na hindi malinaw na masusuri ng mga doktor. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumala ang kalagayan ni Michael. Naubos ang kanyang lakas, nakatago ang kanyang mukha at nahulog ang pamilya sa lalong kalungkutan. Sa bawat bagong sintomas, humigpit ang puso ni Sofia at ang katahimikan na minsan ay nag-uugnay sa kanya ay nagsimulang magbigay daan sa labis na pag-aalala. Ang bahay na dating puno ng tawa at init ng kaaya-aya, ngayon ay umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan ng kawalang katiyakan. Ang mga panalangin ni Sophie ay naging mas matindi, mas nagmamakaawa. Hinanap niya ng may pananampalataya ang lakas upang suportahan ang kanyang pamilya, upang makahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa kanila. Mga gabing walang tulog, tahimik na luha, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa sa harap ng isang kasamaan na tila hindi nakikita at hindi mapigilan. Ang mga doktor sa kanilang mga teknikal na paliwanag at kanilang hindi tiyak na prognosis ay hindi makapag-alok ng kaaliwan na kailangan ng kanyang kaluluwa. Nagsalita sila tungkol sa mga pagsubok ng mga haka-haka, ngunit hindi tungkol sa lunas. At sa bawat bagong appointment, sa bawat bagong gamot na walang epekto, tila nababawasan ng pag-asa, parang kandila na unti-unting natupok. Sa panahong ito ng pagsubok, ang pagiging sensitibo ni Sophie, na dati ay isang banayad na presensya, ay nagsimulang magpakita sa isang mas maliwanag, halos nakakatakot na paraan. Nagsimula siyang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba ng may labis na intensidad.
Sa mga sandali ng pagpupuyat sa tabi ni Miguel, nakita niya ang isang siksik at malamig na enerhiya na nakalutang sa kanya, isang pakiramdam ng pang-aapi na nagpalamig sa kanya sa loob. Nakita niya ang mga flashes ng nalilito na mga imahe, baluktot na mga mukha, at narinig ang mga hindi malinaw na bulong na tila nagmumula sa isang malayong lugar, ngunit iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng may nakababahalang kalinawan. Ang mga pangunawa na ito na dati ay paminsan-minsan, ngayon ay halos pare-pareho, pinupuno ang iyong mga saloobin at pangarap. Si Miguel sa kanyang kahinaan, kung minsan ay tinitingnan siya ng may halong pagmamahal at pagkalito, napansin ang kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit hindi nauunawaan ang lalim ng mga pangitain at sensasyon na nagpapahirap sa kanya. Nasaksihan ni Ana, ang anak na babae, ang pakikibaka ng kanyang ina ng may pag-aalala. Naramdaman niya ang mabigat na kapaligiran sa bahay at sinubukan sa sarili niyang paraan na mag-alok ng suporta at kaginhawahan. Ngunit hindi niya nauunawaan ang tunay na lawak ng nararanasan ni Sofia. Ang panloob na alitan ni Sofia ay nakatago. Paano ipagkasundo ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa mga pagpapakita na ito na tila nagmula sa isang lugar na hindi niya nauunawaan at iniwan siyang pagod at natatakot? Ang mga ito ba ay isang palatandaan na nawawalan siya ng katinuan o may mas malaking layunin sa likod ng lahat ng ito? Ang sakit ng karamdaman ni Miguel ay isang tabing na nakatago sa buhay ng lahat. Ngunit para kay Sofia, ito rin ay isang katalista na pinipilit siyang harapin ang kanyang sariling mga damdamin upang tanungin ang mga hangganan sa pagitan ng tunay at ethereal. Nadama niya na siya ay nasa gilid ng kailaliman at kailangan niyang makahanap ng mga sagot, hindi lamang para sa pagpapagaling ng kanyang asawa, kundi para sa kanyang sariling panloob na kapayapaan. Ang labanan na ipinaglalaban sa kanyang tahanan ay hindi lamang laban sa isang pisikal na karamdaman. Ito rin ay isang espiritual na pakikibaka, kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay lalong lumabo. Ano ang gagawin ng mga pangitaing ito ni Sofia na tila lalo siyang naglubog sa kadiliman, sa kapalaran ng kanyang pamilya? Ang paghihirap para sa kalusugan ni Miguel ay nagtulak kay Sofia na maghanap ng mga landas na higit pa sa maginoo na gamot. Ang kanyang pananampalataya na dating kanyang ligtas na kanlungan, ngayon ay nagtulak sa kanya na galugarin ang kailaliman ng sagrado sa paghahanap ng isang himala, isang banal na interbensyon na maaaring baligtarin ang malungkot na larawan na inihayag. Gumugol siya ng ilang oras sa kapilya ng maliit na bayan, isang simpleng santuaryo, ngunit para sa kanya ay isang kanlungan ng kapayapaan. Doon, nakaluhod sa harap ng imahe ng mahal na birhen, binuhos niya ang kanyang mga luha at panalangin na nadarama araw-araw na ang hadlang sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay nagiging mas mahina. Ang mga pangitain, ang mga sensasyon na bumabagabag sa kanya ay hindi lamang isang pasanin. Nagsimula silang magmukhang isang tawag, isang enigma na dapat i-deciphered. Sa gitna ng walang humpay na paghahanap na ito, lumitaw ang mga hamon. Ang ilan sa komunidad na napagtanto ang tindi ng kanyang debosyon at ang kakaiba ng kanyang sensasyon ay tumingin sa kanya ng may halong pag-usisa at pangamba. Umabot sa kanyang mga tainga ang mga bulong na komento tungkol sa kanyang emosyonal na kalagayan, tungkol sa bigat ng karamdaman ng kanyang asawa na nasugatan ang kanyang sensitibong puso. Nadama niya kung minsan na nag-iisa sa kanyang sakit at sa kanyang karanasan, na tila naglalakad siya sa isang hindi kilalang lupain kung saan kakaunti ang nangangahas na tumapak. Ito ang klasikong pagsubok sa pananampalataya, pag-aalinlangan
Kawalan ng pag-unawa ng iba, takot na hatulan para sa isang bagay na halos hindi niya maintindihan. Kasabay nito, pinagmamasdan ni Ana, ang anak na babae, ang kanyang ina ng may halong pagmamahal at pag-aalala. Siya ay isang bukas na pag-iisip na dalaga, ngunit ang tindi ng pagharap ni Sofia sa karamdaman ng kanyang ama at ang kanyang sariling mga pananaw ay nag-aalala sa kanya. Sinubukan ni Ana na tumulong, ngunit naramdaman niyang wala siyang magawa sa harap ng lalim ng sakit ng kanyang ina at ng misteryo na nakapalibot sa kanyang mga pangitain. Kung minsan sinusubukan niyang kausapin ito, sinusubukang maunawaan kung ano ang nakita at nadama ni Sofia, ngunit ang mga sagot ay umiiwas, nababalot ng isang aura ng mistisismo na hindi lubos na maunawaan ng dalaga. Ang subplot na ito na ang anak na babae ay nagsisikap na kumonekta sa kanyang ina sa isang mas malalim na antas ay nagdagdag ng isang layer ng emosyonal na pagiging komplikado sa salaysay. Sa isa sa kanyang mga pagbisita sa kapilya, sa isang sandali ng matinding kalungkutan, nakilala ni Sofia ang isang matandang babae, si Donna Clara, na bihirang dumalo sa misa ngunit kilala sa kanyang tanyag na karunungan at isang hitsura na tila hindi nakikita ang mga hitsura. Si Sophie sa kanyang kalungkutan ay nagsalita tungkol sa kanyang mga pangitain at tungkol sa karamdaman ni Miguel. Si Donna Clara na may malambot na tinig at maunawaing tingin ay nakikinig ng mabuti. "Anak," sabi ni Donna Clara, "ang mga baraan ng Diyos ay mahiwaga at nagsasalita siya sa atin sa maraming paraan. Hindi lahat ng nakikita ng mata, naiintindihan agad ng kaluluwa, at hindi lahat ng nararamdaman ng kaluluwa ay nakikita ng mata. Ang iyong damdamin ay isang regalo, hindi isang pasanin. Kailangan mong matutong mag-unawa." Ang mga salita ni Donna Clara ay isang balsamo para kay Sofia, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Itinanim nila ang binhi ng isang bagong pananaw. Marahil ang mga sensasyong iyon ay hindi isang sumpa, ngunit isang landas. Mula sa pagpupulong na ito, sinimulan ni Sofia na maghanap ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga pangitain upang magbasa ng mga libro tungkol sa mistisismo at espiritualidad, upang pag-aralan ang buhay ng mga santo na nagkaroon ng katulad na mga karanasan. Pakiramdam niya ay may nalalapit siyang isang dakilang bagay, isang katotohanang naghihintay sa kanya. Ang mga subplot na magkakaugnay sa kanyang buhay, ang karamdaman ni Miguel, ang pag-aalala ng kanyang anak na babae, ang hindi pagkakaunawaan ng komunidad at ang matalinong payo ni Donna Clara ay humantong sa kanya sa isang punto ng pagbabago. Matutuklasan niya na kung minsan ang lunas para sa kaluluwa ay hindi lamang sa gamot, kundi sa lakas ng loob na tanggapin ang hindi maipaliwanag at sa pananampalatayang gumagalaw ng mga bundok. Ano kaya ang mangyayari kapag sa wakas ay pinayagan niya ang kanyang sarili na sumisid ng ulo sa sansinukob na ito ng mga pangunawa? Sa isang gabing walang tulog, habang ang katahimikan ng bahay ay nababasag lamang ng banayad na ritmo ng paghinga ni Miguel, lumuhod si Sofia sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Isang mataas na lagnat ang natupok sa kanya at ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng kahinaan na pumutol sa kanya. Sa kanyang puso, isang taimtim na panalangin ang bumangon, isang desperado na pakiusap para sa isang tanda, para sa isang interbensyon na maaaring maibsan ang pagdurusa ng kanyang minamahal. Sa sandaling iyon ng matinding kahinaan, isang pambihirang bagay ang nangyari. Isang pakiramdam ng matinding init ang bumabalot sa kanya na tila tinakpan siya ng isang hindi nakikitang balabal at kasabay nito ay napuno ng silid ang malambot na amoy ng mga rosas, hindi maipaliwanag at matamis. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, nakita ni Sofia ang isang larawan. Hindi ito panaginip o guni-guni. Ito ay isang malinaw
at maliwanag na pangitain. Si Padre Pio na may malinaw na stigmata at isang hitsura ng malalim na habag ay nakalutang sa ibabaw ni Michael. Hindi siya nagsalita sa pamamagitan ng mga salita, kundi isang malinaw at hindi mapag-aalinlanganan na mensahe na direktang ipinarating sa kaluluwa ni Sophie. Huwag kang matakot. Ang pananampalataya sa Diyos at ang iyong panalangin ay ang iyong landas. Ibibigay niya sa iyo ang kaloob na makita kung ano ang kailangan para sa pagpapagaling. Ang imahe ay naglaho ng mabilis hanggat lumitaw ito na nag-iwan kay Sofia ng isang pakiramdam ng malalim na kapayapaan at sa parehong oras isang sagradong takot. Naramdaman niya ang mga bagay na hindi nakita ng iba sa paraang higit pa sa anumang nakaraang karanasan. Dumating na ang turning point. Si Sophie, na dati ay nalilito at natakot sa kanyang mga pangitain, ngayon ay naunawaan na ang mga ito ay hindi isang pasanin, kundi isang tungkulin. Mula ng gabing iyon, naging mas malinaw at mas nakadirekta ang kanyang mga pananaw. Sinimulan niyang makita ng may bagong kalinawan ang espiritual na mga buhol na nagdurusa kay Michael, ang siksik na enerhiya na kumapit sa kanya, hindi bilang isang likas na kasamaan, ngunit bilang isang pasanin na pumipigil sa kanya na gumaling. Napagtanto niya na ang kanyang mga pangitain ay hindi random, kundi mga mensahe, mga indikasyon ng mga landas na dapat sundin, ng mga tiyak na panalangin na tatanungin, ng mga aksyong gagawin. Sa kabila ng kagandahang ito, nagsimulang kumilos si Sofia, hindi na sa takot kundi sa hindi natitinag na paniniwala. Pinaigting niya ang kanyang mga panalangin na itinuturo ang mga ito patungo sa pag-alis ng mga enerhiya na ito, na nakikita ang banal na liwanag na bumabalot kay Michael. Nagsimula siyang gumamit ng banal na tubig at magdasal ng rosaryo ng may higit na debosyon na darama sa bawat Abaginoong Maria ang enerhiya ng kasamaan na nawawala at ang banal na presensya ay lumalakas sa paligid ng kanyang asawa. Hindi niya sinabi kay Miguel ang tungkol sa pangitain ni Padre Pio o kung ano ang nakikita nito upang hindi siya makagambala sa kanyang marupok na kalagayan, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa kapaligiran ng silid, isang banayad na ginhawa na nagpahinga sa kanya sa isang mas mapayapang pagtulog. Ang presensya ni Donna Clara na ngayon ay mas madalas na bumisita sa kanya ay naging isang pangunahing suporta. Naunawaan ng babae sa kanyang tahimik na karunungan ang paglalakbay ni Sofia at hinikayat siyang magtiwala sa kanyang mga regalo, gamitin ang mga ito para sa kabutihan. Ipinaliwanag niya na madalas sa panahon ng matinding kapighatian, ang tabing sa pagitan ng mga mundo ay manipis, na nagpapahintulot sa mga sensitibong kaluluwa tulad ni Sofia na tumanggap ng mga paghahayag at patnubay. Ang mga salita ni Doña Clara na sinamahan ng karanasan ng pangitain ni Padre Pio ay nagpawi sa huling anino ng pag-aalinlangan sa puso ni Sofia. Ito ang sandali kung kailan si Sofia, mula sa isang babaeng natatakot sa kanyang mga sensasyon, ay nagbago sa kanyang sarili sa isang taong yumakap sa kanyang regalo, na nauunawaan ang kanyang layunin. Mula sa puntong iyon, ang landas na binuksan sa harap niya ay hindi lamang ang pagpapagaling ni Michael, kundi ang malalim na pagtuklas sa sarili at paglilingkod sa iba. Ano kaya ang mangyayari ngayon na malinaw na alam ni Sofia ang regalong ipinahayag sa kanya? Ang pangitain ni Padre Pio at ang kasunod na pag-unawa sa kanyang mga pananaw ay nagbago kay Sofia. Hindi lamang ang pagpapagaling ni Miguel ang nakataya, kundi ang mismong kakanyahan ng kanyang pag-iral na ngayon ay ginagabayan ng mas malaking layunin. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga regalo ng may kamanghamanghang katumpakan.
Nang pumasok siya sa silid ni Miguel, halimbawa, hindi na niya naramdaman ang bigat ng sakit sa isang mapang-aping paraan, ngunit nakilala niya ng eksakto kung saan nakatuon ang nakatigil na enerhiya na tila ang isang panloob na ilaw ay nagpapahiwatig ng mga puntong dapat gawin. Ang kanyang mga panalangin ay naging mas nakatuon sa paglusaw ng mga anino na iyon, sa pagdadala ng banal na liwanag sa bawat silula ng katawan ng kanyang asawa. Ito ay isang hindi nakikitang gawain, ngunit malalim na epektibo. Hindi alam ni Miguel ang lalim ng mga interbensyon ni Sofia at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-unlad. Sa una, ang mga ito ay maliliit na tagumpay. Isang mas mahimbing na pagtulog sa gabi, isang gana sa pagkain na dahan-dahang bumalik, isang pagbaba ng lagnat. Nagulat ang mga doktor na iniugnay ang pagpapabuti sa katatagan ng pasyente o sa ilang naantala na reaksyon sa mga gamot. Ngunit alam ni Sofia na may iba pang nangyayari, isang bagay na higit pa sa medikal na lohika, ang siksik na enerhiya na minsan ay nakalutang sa ibabaw ni Miguel ay nawawala sa bawat panalangin, bawat paningin ng liwanag, bawat kilos ng pananampalataya. Ang mga pangitain ni Sofia ay nakatuon ngayon sa mga imahe ni Miguel na gumaling, nakangiti, sa buong kalusugan na nagpapatibay sa pagpapagaling na nagaganap. Sa puntong ito, si Ana, ang anak na babae, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa kapaligiran ng bahay at sa mukha ng kanyang ina. Ang kawalan ng pag-asa ay nagbigay daan sa isang matatag na katahimikan at ang bahay na dating nababalot ng isang klima ng pangamba, ngayon ay nagliliwanag ng isang nakaaaliw na kapayapaan. Si Ana na mausisa at maunawain ay isang araw ay nagtanong kay Sofia, "Inay, ano ang nangyayari? Mas maganda na si Daddy at mukhang ganyan sa kapayapaan. Ano ang nagbago?" Sa pakiramdam ni Sofia na oras na para ibahagi, ikinuwento niya sa kanyang anak ang tungkol sa pangitain ni Padre Pio, tungkol sa regalong inihayag at kung paano niya ginagamit ang kanyang pagiging sensitibo upang makatulong sa paggaling ni Miguel. Laking gulat ni Ana na hindi nagpakita ng pag-aalinlangan. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha at bagong pangunawa. Noon, pamanay naniniwala siya sa lakas ng pananampalataya ng kanyang ina, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya ang pambihirang dimensyon ng paniniwalang ito. Si Ana, sa kanyang bata at bukas na pag-iisip, ay nagsimulang tulungan si Sofia hindi lamang sa pang-araw-araw na gawain, kundi pati na rin sa mga panalangin na nakikita ang pagpapagaling ng kanyang ama. Pinag-isa ang kanyang enerhiya sa kanyang ina. Ang pagkakaisa ng pananampalataya at pag-ibig na ito ay nagpalakas sa kapangyarihan ng mga panalangin na lumilikha ng isang larangan ng liwanag at pagpapagaling sa paligid ni Michael. Ang subplot ng anak na babae na kasangkot sa espiritual na paglalakbay ng kanyang ina ay nagdagdag ng isang malakas na dimensyon ng pag-asa at kasabwat. Ang komunidad na dati ay tumingin kay Sofia ng may kakaiba, ngayon ay pinagmamasdan siya ng may panibagong paggalang. Ang pag-unlad ni Michael ay nakikita at hindi maikakaila at natural na sinimulan ng mga tao na iugnay ito sa hindi natitinag na pananampalataya ni Sophie at sa kanyang walang humpay na mga panalangin. Si Donna Clara, sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay maingat na ipinalaganap ang ideya na ang pananampalataya sa kanyang sarili ay isang himala at ang mga paraan ng Panginoon ay hindi maunawaan. Ang reputasyon ni Sofia bilang isang babae na may malalim na pananampalataya at mga espesyal na kaloob ay nagsimulang kumalat kahit na sa isang nakatalukbong na paraan sa buong komunidad. Ang mga kahihinatnan ng dramatikong pagliko na ito ay malinaw. Ang pagpapagaling ay nagpapakita at ang regalo ni Sophie ay hindi mapag-aalinlanganan
na napatunayan. Ngunit ano pa ang naghihintay sa kanya sa paglalakbay na ito ng mga pagtuklas at himala? Nang maibalik ang kalusugan ni Miguel, isang bagong yugto ang bumukas sa buhay ni Sofia. Ang paggaling ng kanyang asawa ay hindi lamang isang ginhawa, kundi isang kumpirmasyon ng kaloob na ipinahayag sa kanya. Ang panloob na kapayapaan na matagal na niyang hinahangad at dati ay tila hindi makakamit sa gitna ng mga kapighatian, ngayon ay namumulaklak sa kanyang puso na nagliliwanag ng liwanag na nakaantig sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang karanasan ng karamdaman ni Miguel at ang kasunod na pagpapakita ng kanyang mga pananaw ay hindi nag-iwan sa kanya ng mas takot, ngunit mas malakas, mas konektado sa banal. Naunawaan niya na ang pagiging sensitibo na kasama niya mula pagkabata ay, sa katunayan, isang tulay patungo sa sagrado, isang daluyan para sa banal na pamamagitan. Sinimulan ni Sofia na italaga ang kanyang sarili sa panalangin at pagmumuni-muni na nagpalalim ng kanyang koneksyon kay Padre Pio. Naramdaman niya ang kanyang presensya, halos nasasabit, isang di nakikitang gabay na gumagabay sa kanyang pag-unawa. Ang kanyang mga pangitain ay naging mas matalas at mas malinaw, hindi na nalilito o nakakagambala, ngunit puno ng isang mahusay na tinukoy na layunin. Sinimulan niyang makita ang mga espiritual na paghihirap ng ibang tao, madama ang mga nakatagong sakit na nagpapahirap sa kanila at tumanggap ng patnubay kung paano manalangin para sa kanila, kung paano idirekta ang banal na liwanag sa kanilang mga pagdurusa. Ito ay hindi isang regalo ng pisikal na pagpapagaling sa Maginoo na kahulugan, ngunit isang kaloob ng espiritual na pamamagitan ng tulong sa pag-aalis ng mga hindi nakikitang mga hadlang na pumipigil sa pagpapakita ng biyaya. Sa kanyang puso, ang pagnanais na maglingkod sa iba ay nag-aapoy ng masigla. Nagsimula siya ng maingat kasama ang mga kaibigan at kapitbahay na ipinagtapat sa kanya ang kanilang mga sakit at paghihirap. Nakinig si Sofia ng may empatiya, ng walang paghuhusga, at pagkatapos sa mga sandali ng panalangin, itinuon ang kanyang mga pananaw at pamamagitan sa mga naghahanap sa kanya. Hindi niya tinawag ang kanyang sarili na isang manggagamot o isang propeta, kundi isang alipin lamang, isang tulay sa biyaya ng Diyos, palaging may pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga taong tumanggap ng kanyang mga panalangin at atensyon ay nakaranas ng ginhawa sa kanilang mga kaluluwa, isang pakiramdam ng magaan at kapayapaan na hindi nila naranasan dati. Nagsimulang lumitaw ang mga patotoo ng maliliit na pagpapagaling, ng mga alitan sa pamilya na nalutas, ng mga nababagabag na puso na nakakahanap ng kapanatagan, na kumalat na parang isang thread ng liwanag sa komunidad. Si Ana, ang anak na babae, ay naging isang tapat na kalasag na dalaga ni Sophie. Hindi siya kasing lakas ng pananaw ng kanyang ina, ngunit napakalaki ng kanyang pananampalataya at empatiya. Tinulungan ni Ana si Sofia sa kanyang pang-araw-araw na gawain upang magkaroon ng mas maraming oras ang kanyang ina para manalangin at salubungin ang mga naghahanap sa kanya. Siya ang tahimik na tagapag-alaga ng regalo ng kanyang ina na nasaksihan nang may paghanga kung paano binago ni Sofia sa kanyang kababaang loob at debosyon ang buhay. Ang pagsasama-sama sa pagitan ng ina at anak na babae ay pinalabay batay sa pagmamahal, pananampalataya at hangaring maglingkod. Ang komunidad na dating bumulong tungkol sa pagkakaiba ni Sofia, ngayon ay hinanap siya ng may paggalang at pag-asa. Ang mga kababaihang may pananampalataya tulad ni Sofia na nagmula sa iba't ibang bahagi ng Latin America na nakarinig tungkol sa kanyang mga kaloob, ay nagsimulang hanapin siya, humihingi ng payo, panalangin, isang salita ng kaginhawahan.
Si Sofia ay naging isang tanglaw, isang punto ng sanggunian para sa mga naghahanap ng espiritual na pagpapagaling at proteksyon ng Diyos. Ang kanyang pag-unlad ay hindi lamang personal, kundi umalingaw-ngaw sa buhay ng marami, isang buhay na patotoo na ang pananampalataya kapag nilinang ng may kadalisayan at kababaang loob ay maaaring gumalaw ng mga bundok at magbukas ng mga pintuan sa hindi maipaliwanag. Mula ngayon, lalo pang lumalawak ang abot ng kanyang regalo. Ano ang mangyayari kapag ang katanyagan ng iyong mga espiritual na kaloob ay nakarating sa mga tainga ng isang taong nawalan ng pag-asa? Ang katanyagan ng mga regalo ni Sophie na dati nang kumalat sa maingat na mga bulong sa komunidad ay nagsimulang tumawid sa mga hangganan na dinala ng hangin ng pag-asa at pangangailangan. Ang mga kwento ng ginhawa at kaginhawahan na ibinigay niya ay umaling-awngaw sa iba't ibang tahanan na umabot sa mga naghihirap na puso sa malalayong lugar, tulad ng binhi ng pananampalataya na umuusbong sa matabang lupa. Sila ay mga kababaihan sa lahat ng edad, marami sa kanila ay mga debotong Katoliko na natagpuan ang kanilang sarili na nakulong sa isang labirint ng pagdurusa ng mga sakit na hindi kayang pagalingin ng gamot, ng kalungkutan na natupok sa kanila. Sila ang mga tinig ng kawalan ng pag-asa na nakarating kay Sofia sa pamamagitan ng mga liham, mensahe, salita ng bibig. Sa mga boses na ito, isa sa mga ito ang pumukaw sa pansin ni Sofia. Ito ang kwento ni Maria, isang babae mula sa Bogota, Colombia na nabubuhay sa isang pagsubok. Ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Elena na 15 taong gulang pa lamang, ay nasuri na may isang bihirang at hindi malunasan na sakit at ang mga doktor ay nagbigay ng isang malungkot na prognosis. Si Maria, sa kanyang kawalan ng pag-asa, ay naghanap ng lahat ng mga alternatibo mula sa pinakakilalang mga espesyalista hanggang sa pinakasimpleng panalangin. Ang kanyang pananampalataya, bagamat hindi natitinag, ay lubhang sinusubok. Narinig niya ang tungkol sa mga regalo ni Sophie, ang kanyang kakayahang madama ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, at ang kanyang pamamagitan kay Padre Pio, at sa huling hininga ng pag-asa, nagpasya siyang hanapin siya. Labis na naantig ang puso ni Sofia sa kwento ni Elena. Naramdaman niya ang kagyat na koneksyon sa sakit ni Maria, isang empatiya na lumampas sa distansya. Habang binabasa niya ang liham, naramdaman ni Sofia ang parehong siksik na enerhiya na nakita niya kay Miguel sa simula ng kanyang karamdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, na may mas matinding intensidad na tila ang sariling buhay ni Elena ay sinipsip ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga pangitain ay naging mas maliwanag kaysa dati. Mga kislap ni Elena, maputla at mahina, napapalibutan ng kadiliman na tila nagpapahirap sa kanya. Ito ay isang iba't ibang hamon, mas malaki kaysa sa anumang naranasan niya hanggang ngayon. Ang panloob na alitan ni Sofia ay maliwanag. Paano matutulungan ang isang tao na napakalayo sa gayong maselan na sitwasyon nang hindi nakikipag-ugnay sa pisikal, sa pamamagitan lamang ng kanyang pananampalataya at kanyang mga kaloob? Ang responsibilidad ay tila napakalaki at ang bigat ng inaasahan napakalaki. Si Michael na ngayon ay ganap na gumaling at si Ana, ang kanyang anak na babae, ay napansin ang kalungkutan ni Sofia at hinikayat siyang kumilos, magtiwala sa kanyang intuwisyon sa regalong ipinagkaloob sa kanya. Inay, sabi ni Ana, tinulungan mo si Daddy, magtiwala sa Diyos at kay Padre Pio, ginagabayan kanila. Ang mga salita ni Anne, bagamat simple, ay isang balsamo para kay Sophie. Sinimulan ni Sofia na ipagdasal si Elena ng may higit na kasidhian at debosyon. Inihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanyang silid,
sa kanyang maliit na pribadong santuwaryo at nakipag-ugnayan sa imahe ni Elena kasama ang presensya ni Padre Pio sa kanyang tabi. Ito ay isang proseso ng lubos na pagsuko, pag-channel ng enerhiya at pananampalataya. Nakita niya si Elena na nababalot ng puti at nakapagpapagaling na liwanag. Naramdaman ang makapal na enerhiya na nawawala at sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang mukha ng dalaga na nagkakaroon ng kulay at sigla. Araw-araw, naglalaan si Sofia ng maraming oras sa panalangin at pamamagitan. Inaakala niyang nakikipaglaban siya sa espiritual na pakikipaglaban sa mga puwersa na nagpapahirap sa dalaga. Inilunsad ang paghahanda para sa kasukdulan. At kung ano ang darating ay magiging pinakadakilang patunay ng kaloob ni Sophie at ng pamamagitan ni Padre Pio. Ang sumunod nga mga adlaw handuro nga espiritual nga pakig, away para kan Sofia. Nag-ayuno, siya nanalangin ng walang pagod at sa kanyang mga pangitain, ang imahe ni Elena ay nagsalitan sa pagitan ng kahinaan at paggaling. Naramdaman niya ang presensya ni Padre Pio na tila ginagabayan siya sa bawat hakbang. Pinatitibay ang kanyang pananampalataya at pinamamahalaan ang kanyang mga panalangin. Ito ay nakakapagod na gawain, ngunit hinihimok ng isang hindi natitinag na paniniwala na ang banal na biyaya ay kikilos. Sa kabilang banda, sa Bogota, ang ina ni Elena na si Maria ay pinagmamasdan ang maliliit na palatandaan ng pag-unlad sa kanyang anak na babae na may halong pag-asa at kawalang paniniwala. Sa wakas, kumain pa ng kaunti pa si Elena. Pagkatapos, ang lagnat na dating pare-pareho ay nagsimulang humupa. Lalong lumalim ang mga gabing natutulog at unti-unting napalitan ng mas malusog na tono ang maputla ng mukha ng dalaga. Ang mga doktor, nalilito, ay hindi maipaliwanag ang pagbabalik loob ng kondisyon. Ang mga pagsubok na dati ay nagpakita ng isang patuloy na pagkasira ngayon ay nagpapahiwatig ng isang pagpapatatag at sa ilang mga aspeto kahit na isang pagpapabuti. Parang may isang di nakikitang puwersa na nagsisikap na buhayin muli si Elena. Isang araw, tinawag ni Maria si Sofia dahil sa hindi maipaliwanag na kagyat na pag-apurado. Punong-puno ng emosyon ang boses niya. Mas gumaling na ang anak ko, Sofia. Ito ay isang himala. Hindi ko alam kung paano, pero babalik siya. Sa kabilang dulo ng linya, nakadama si Sofia ng pasasalamat at malalim na kumpirmasyon na ang regalong ipinagkaloob sa kanya ay ginagamit para sa higit na kabutihan. Sa sandaling iyon, malinaw ang kanyang paningin kay Elena, hindi na mahina kundi nakaupo, nakangiti na may buong liwanag ng muling nabawi na buhay. At sa tabi niya, ang tahimik na figura ni Padre Pio, binabasbasan ang dalaga. Ito ang rurok ng kanyang paglalakbay, ang pagpapatunay ng lahat ng kanyang mga pakikibaka at pananampalataya. Kumalat ang kwento ng pagpapagaling ni Elena, hindi lamang sa komunidad ni Sofia, kundi pati na rin sa Bogota. Ang mga doktor at nurse na sumunod sa kaso ni Elena ay walang siyentipikong paliwanag para sa kanyang paggaling. Tinawag nila itong isang kusang pagpapatawad, ngunit para kay Maria at sa kanyang pamilya at para sa lahat ng nakakaalam ng kwento ni Sophie, ito ay isang himala, isang patunay ng banal na pamamagitan. Ang pangalan ni Padre Pio ay binulong ng may paggalang na nauugnay sa kakayahan ni Sophie na madama ang mga bagay na hindi nakikita ng iba at i-channel ang banal na biyaya. Ang sandaling iyon ay isang watershed para kay Sofia. Siya ay hindi na lamang isang babae na may espesyal na sensibilidad, ngunit isang tagapagdala ng isang regalo, isang tagapamagitan ng pananampalataya at espiritual na pagpapagaling. Ang nagsimula
sa isang banayad na pangunawa sa kanyang pagkabata at tumindi sa gitna ng sakit. Ngayon ay nagsiwalat ng sarili bilang isang mas malaking layunin para sa kanyang buhay. Ang kanyang pananampalataya na dating angkla, ngayon ay isang layag na nagtulak sa kanya sa mas malalim na tubig. Nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio na kumikilos sa buhay ng isang taong hindi pa niya nakilala, ng personal sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng panalangin at espiritual na sensitibo. Ang kwento ni Sofia at Elena ay naging buhay na patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya at pamamagitan ni Padre Pio. Si Sofia, na dating isang babae ng pananampalataya na nakahiwalay sa kanyang mga pananaw, ay lumitaw bilang isang tanglaw ng pag-asa, isang halimbawa kung paano ang espiritual na sensitibo, kapag nilinang at nakadirekta patungo sa mabuti, ay maaaring lumampas sa mga hadlang ng nakikita at gumawa ng mga himala. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang kaloob ng may kababaang loob at debosyon, umaabot sa mga lumapit sa kanya, nag-aalok ng kapanatagan, nagdidirekta ng mga panalangin at namamagitan sa ngalan ng banal na biyaya. Ang kanyang tahanan ay naging isang lugar ng pagpupulong para sa mga kaluluwang nauuhaw sa espiritual na pagpapagaling, para sa isang ugnay ng pananampalataya na maaaring maibsan ang kanilang sakit at paghihirap. Si Ana, ang anak na babae, ay naging tapat na kalasag ni Sofia, na natutuhan mula sa kanyang ina ang sining ng pananalangin, ang kahalagahan ng empatiya at ang halaga ng hindi natitinag na pananampalataya. Bisan kun waray hiya taglay han pariho nga kadasighan mga regalo, nasabtan ni Hana ang kinaadman ni Sophie, ngan hapaglaon han panahon na ginsurok liwat hiya hin pagliaw ha komunidad, nga nagsunod ha mga yapak, han iya nanay haya espiritual nga alagad. Tumulong siya sa pag-oorganisa ng mga pagbisita, pagtugon sa mga liham, manatiling konektado sa mga taong humihingi ng patnubay ni Sofia, tinitiyak na ang liwanag ng pananampalataya ay patuloy na nagniningning ang pamana ni Padre Pio sa buhay ni Sophie ay napanatili sa buhay at halatang paraan. Ang mga kwento ng kanyang mga himala at pamamagitan ay nagkaroon ng bagong kahulugan para sa mga nakasaksi sa nangyari kay Elena. Ang mga salitang milagro, stigmata, orasyon, fe, at proteksyon divina ay hindi lamang mga abstract na konsepto. Nagkatawang tao sila sa buhay ng mga tunay na tao na natagpuan sa Sofia at Padre Pio ang isang kanlungan at pag-asa. Ang pananampalatayang Katoliko para sa mga taong ito ay hindi lamang isang dogma, kundi isang buhay na karanasan, isang pakikipagtagpo sa banal na nagbago sa kanilang buhay. Hindi kailanman naghangad si Sofia ng pagkilala o katanyagan. Ang kanyang motibasyon ay dalisay upang maglingkod sa Diyos at sa kapwa na ginagabayan ng halimbawa ni Padre Pio. Patuloy siyang namuhay ng simple na inilalaan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya at sa mga taong naghahanap sa kanya. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa pagsasakatuparan ng pakiramdam ng mga bagay na hindi nakita ng iba ay humantong sa kanya sa pagtuklas ng isang regalo na hindi lamang nagbago sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin sa hindi mabilang na mga tao. Ito ay naging isang link sa pagitan ng langit at lupa, isang daluyan para sa banal na biyaya, isang buhay na patotoo na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pananampalataya ay maaaring gabayan tayo patungo sa liwanag at magbunyag sa atin ng mga kaloob na hindi natin inakala na taglay natin. Ang kwento ni Sofia ay isang imbitasyon. Isang paanyaya para sa iyo sa iyong sariling paglalakbay. Napayagan din ang iyong sarili na madama ang mga bagay na nakikita ng kaluluwa kahit na hindi nakikita ng mata
ang mga ito. Ito ay isang paalala na ang sagrado ay naroroon sa bawat sandali, sa bawat panalangin, sa bawat kilos ng pag-ibig. Ang buhay ni Sofia ay patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya sa pamamagitan ni Padre Pio at sa kakayahan ng tao na tanggapin ang pambihira. Naway ang iyong kwento ay magbigay ng inspirasyon sa iyo na humingi ng espiritual na pagpapagaling, banal na proteksyon at panloob na kapayapaan. Alam na kahit sa gitna ng mga hamon, ang biyaya ng Diyos ay nagpapakita ng sarili sa mahiwaga at makapangyarihang paraan. Kung ang kwento ni Sofia ay naantig sa iyong puso, kung mayroon ka ring patotoo ng pananampalataya, isang sandali na naramdaman mo ang presensya ng banal o ang pamamagitan ni Padre Pio sa iyong buhay, ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring maging liwanag na nagbibigay liwanag sa landas ng isang taong naghahanap ng kaginhawahan at pag-asa. At kung naghahanap ka ng higit pang inspirasyon, higit pang mga pagmumuni-muni sa pananampalataya at kapangyarihan ng mga himala, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampanilya upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga video. Sama-sama tayong magtatayo ng isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang pag-ibig at pag-asa ang mga haligi na sumusuporta sa atin. Ang iyong presensya ay isang regalo sa amin.